Nasaan at wala ng buhay ng matagpuan ng 54 anyos na University Clinical Instructor na si Edwin Tanado sa kanyang tinitirhan sa Ordua Street, West Trembo, Makati, pasado alas 6 kagabi. Sa aming initial na kursory sa katawan, nakita namin na may tama siya ng mga saksak sa katawan, leeg at mukha. Ayon sa roommate ng biktima, huling beses niya itong nakausap bandang tanghali kahapon nang utusan siyang magpadala ng pera sa mga magulang nito sa Tarlac. Pero nang i-text at tawagan raw niya si Tanado para sabihing naihulog na niya ang pera sa bangko, ay hindi na raw ito sumasagot. Bagay na hindi naman daw nito nakagawian. Sa puntong ito ay kinikabahan na siya, kaya maaga siyang nagpaalam sa trabaho at nagmamadaling umuwi. Pagdating ko, nakabukas yung pinto, nakawang yung dalawang pinto. Tapos madilim, kaya binuksan ko yung ilaw. Pagbukas ko ng ilaw, yung nakita ko yung ganun ng itsura niya. Puro dugo. Talaga sa mukhang matigas na eh. 6 na taon na raw niyang kasama sa bahay si Tanado at wala raw siyang alam na kaaway nito. Mabait na tao niya, sir. Wala akong masabi niya, lahat na lang ng pabor na ibibigay niya sa kapatid niya, sa mga magulang niya. Kahit wala na siya matira sa kanya, basta may tulong niya sa mga kapatid niya. Ayon naman sa Makati Police, posibleng pagnanakaw ang motibo sa krimen dahil nawawala raw ang laptop, cellphone, wallet at 2 pang bag ng biktima. Ito ang unang balita mula sa lungsod ng Makati. Dante Perello reporting. Din ang isang kolehiyo sa Maynila ay nireklamo ng kanyang estudyante matapos umano siyang piliting makipagtalik para makapasa sa klase. Ginamit pa umanong pang blackmail ng dean ang pinost na hubad na litrato ng biktima sa internet. Darito ang report ni Jamie Santos. Libangan at pampalipas oras lalo na para sa mga kabataan ang pag-surf sa mga social networking site. Pero hindi na para kay Anika, hindi niya tunay na pangalan. Kasunod yan ang pag-post daw ng mga hubad niyang litrato sa Facebook ng kanilang dekano sa St. Jude College of Manila. Ang mga litrato nakunan habang natutulog siya kasunod ng pakikipagtali kay Hotel and Restaurant Management Dean Alex Rible. Tinakot daw kasi siya ng dekano na ibabagsak siya kapag di ginawa ang kanyang gusto. Pinakialamanan niya yung mga subject ko na under niya. Inarbor niya ako sa mga professor ko para siya mismo yung magbigay ng grade sa akin na kailangan kong palitan sa kanya. Ginamit pa nga raw ang mga litrato niya para i-blackmail siya para makipaghiwalay na sa kanyang karelasyon. Nang hindi siya pumayag, saka raw ipinost sa Facebook ang mga hubad niyang litrato. Bukod pa ito sa ibang banta raw ni Rible. Hindi ko magugustuhan yung gagawin niya sa anak ko, sa pamilya ko. Gagawin niya impyerno buhay ko. Sinikap naming kunan ng pahayag si Rible pero bigo kaming mahanap siya. Ayon naman sa Corporate Vice President ng St. Jude College na si Al Cruz, nag-resign na si Rible kasunod ang pag-issue ng kolehiyo sa kanya ng preventive suspension. Nakapaghain na ng reklamo sa Manila Prosecutor Office laban kay Rible si Anika, na siyang magiging unang case test ng Anti-Photo and Video Voyeurism Act of 2010 o Republic Act 9995. This bill kahit walang harassment basta natapakan mo yung karapatan ng ibang tao, and if the victim feels that yung mga video na nilabas mo was very compromising, she can file a case against you. Para sa unang balita, Jamie Santos reporting. Apat na panauhin sa isang kasalan sa India, patay matapos mahulog sa bangin ang sinasakyan nilang truck. Pahirapan ng search and rescue operations dahil sa masamang panahon. Pero nang humupa na ang ulan, na-recover ang labi ng lahat ng mga biktima. Hindi pa tiyak kung ano ang sanhi ng aksidente, lalo pat walang saksi at wala ni isang nabuhay sa mga sakay ng truck. Pero posible umanong nawalan ng kontrol ang driver dahil malakas ang ulan. Pananalasa ng matinding baha sa Italy, 3 ang patay. Kabilang sa mga nasawi ang mag-amang sakay ng isang kotse na inanod ng baha. Tanging ang may bahay ng biktima ang nakaligtas matapos niyang makalabas ng sasakyan bago ito tuluyang anurin. Isang may edad na babae rin ang natagpo ang patay sa labas ng kanyang bahay. Pinaniniwala ang inanod din siya ng baha. Aabot na sa 100 million euros o mahigit 6 billion pesos ang halaga ng pinsalang dulot ng baha sa Italy. Samantala, hindi bababa sa 9 na tao patay sa pag-atake ng suicide bomber sa Afghanistan. 4 na pulis ang kabilang sa mga nasawi. 30 naman ang sugatan, kabilang na ang 7 babae at 4 na menor de edad.
Target daw ng terorista ang isang police checkpoint at batay po sa inisyal na investigasyon, umaabot ng mahigit 1,000 pounds ang bigat ng explosive na ginamit ng suspect. Sa lakas ng pagsabog, 3 sasakyan at 7 bahay ang nasira. Papasa ka mga Manny Pacquiao, sub-sub na sa kanyang cardiovascular at stamina training. At pagkatapos sa ensayo, nagpagupit pa si Pacman. Darito ang report ni James Velasquez. Maaga nagsimula magpakondisyon ng pambansang kamao sa unang araw ng kanyang training dito sa General Santos City para paghandaan ng matinding cardiovascular at stamina training sa Baguio City sa susunod na linggo. Naglaro muna si Manny ng basketball. Like workouts din daw muna ang ipagagawa ng kanyang kaibigan at trainer na si Buboy Fernandez. Yung basketball kasi parang ka nag-spending eh. Tatakbo ka ng bilis, tapos ihinto, tapos balik na naman. So okay kasi nakagawa ka ng footwork dyan eh. So parang nadidevelop yung tulog mo. Although na first day. Pero habang naglalaro, parang istorbo na sa paningin ni Manny ang kanyang mahabang bangs na usap-usapang nahahawig sa world-famous hairstyle ng international teen sensation na si Justin Bieber. Kaya pagkatapos ng laro, nagpagupit na si Pacman. Noong 1 linggo lang, nagpagupit na rin si Bieber. Ipina-auction pa ang kanyang buhok. Pero natawa lang si Pacman nang tanungin namin kung may koneksyon sa pagpapagupit ni Bieber ang kanyang pagbabago rin ng hairstyle. Ayon sa pambansang kamao, kailangan na raw talaga magpagupit para sa training. Tumatapon sa mata yung buhok ko. Since kilala naman natin Sir Manny kung gano'n siya ka-famous, so looking forward din sa akin para maging bagay din sa kanya yung hair niya. Para sa unang balita, James Velasquez reporting. Isang bagong computer game na dinevelop ng ilang estudyante, Pinoy na Pinoy ang tema. Gamit ang jeep, pwede mong pasyalan ang iba't ibang lugar sa Maynila na hindi na makakaranas ng matinding traffic. Naritong report. Gusto mo bang pasyalan ang ilang lugar sa Maynila? Minus ang hassle ng traffic at polusyon? Para sa isang grupo na mag-aaral ng Technological Institute of the Philippines, kayang-kaya yan sa pamamagitan ng larong dinevelop nila, ang Jeepney's Journey. Sa computer game na ito, kailangan mong maneobrahin ang sarili mong jeep patungo sa iba't ibang lugar sa Maynila. Pero ang high-tech game, hindi lang nakatutuwa. Educational din. Tawag nga nila, e-learning. May mga landmarks dito na kapag iyong nadaanan, may lalabas na mga impormasyon na kailangang tandaan. Naisip namin kung jeepney and then yung game concept niya, Filipino.